So, yeah, first of all, kamusta yung experience? Papanood yung film mo? Galing-galing mo? Sobrang saya siyang panoorin at nakaka-exciting kasi ito yung isa sa biggest movie na nakuha ko since na Sinamalaya to. Tapos, main lead pa. Thankful po talaga ako kay Mama Beth and then kina-direct sa pagkuha sa akin dito. Is this your first time? Yeah. So, ako po, I was just a kid like watching TVs. Inspired po talaga ako sa mga actions and I said, gusto ko maging artista. And then, hanggang sa nagkaroon ako ng mga projects. Una, Mac. And then, Ma! Yeah. Second, Katleya Killer. Doon ko na po nakilala si Mama Beth. What's the second movie, sir? Katleya Killer. Katleya Killer. So, nung nakilala ko na si Mama Beth, doon na tuloy-tuloy yung mga projects ko. Nagkaroon po ako ng Bagman. This season 3. At ako po yung sidekick ko ni Kuya Arjo. And then, etong The Hearing. Thankful po talaga ako sa kanya kasi kung wala po sa kanya, hindi po ako nandito. Nag-audition ka ba dito? Yes po. Nag-audition ako dito. So, una, ayaw pa nga po upalisin ng school ko. And, kasi there are rules and regulations. Kailangan matapos mo na yung school bago makauwi. And kailangan may car dyan. Nagmamakiawa na po yung mami ko. And then, nung nakapunta na po ako sa audition, ako na lang po talaga yung nahuli. Magpapack up na po sana sila. And then, they said, fine, I'll give you a chance. And then, they saw my acting and they said, oh, it's great. And then, the next day, nakuha na po ako. Ano yung mga instruction na binibigay sa'yo ni Direk Lau? Kasi di ba wala kang dialogue dito? So, more on facial reaction po ko. So, pag nagsa-sign language po sa akin, dun po ako nagre-react using my face. Yun lang po yung instruction niya. Since deaf po ko, hindi po ako makakarinig sa mga sinasabi ng tao. Sinasabi po ni Direk Lau na wag ko daw silang pansinin. Parang wala lang. I'm just in a room in an empty space. Until magre-react lang ako once na may makita ko something or nag-sign language po sa akin. Yeah. Paano ka nag-prepare for this role? Nag-ano ka ba? Parang sa sign language? Tinuturuan po ko ni Kuya Rome, which is one of the actors in the film, and then ni Kuya Sir JX po. Sila po yung nagtuturo po sa akin paano mag-native sign language and at the end, mag-formal sign language. And in the process ba of this movie, The Hearing, nakamit ka ba ng mga other people? Like, na-meet ko po yung directors, crew staff, and then nakamit ko po din sila Ma'am Maylin and other artists. Yung I like mga taong katulad mo na deaf, katulad mo ng character mo na deaf, meron bang ganung part na minit mo sila, ganun, para mas magkaroon ka ng in-depth sa character mo? So, I get inspirations from how badly they were treated. So, mas doon po ako nagaganahan. Yun lang po. Wow. So, nabanggit mo lang yung mga magiging projects mo. So, aside from that, meron ka pa bang mga ibang project na dapat namin abangan? Wala na po. Yun lang. Ano na lang yung mga pinaghugutan mo dito sa character mo and special favorite part mo dun sa movie? Kasi sobrang grabe. Probably yung pinakita ko yung sugat ko sa nanay ko kasi heartbreaking po talaga yung scene na yun. And saan ka umugot nung mga part ng character mo na, di ka nga nagdadayag dito pero biglang yung bubuhos na ng laging luha mo, gano'n. Ang best actor talaga. Nag-iisip lang po talaga ako ng masasakit na story in my head. I just make some stories or kaya yung mga nangyayari na sobrang sakit. Kaya po ako nakakayak dahil dito. Ayun, sige. Sige, invite everyone na lang to watch The Hearing. Guys, go to Ayala Mall, Bay, Manila. Manood po kayo ng The Hearing in Cinemalaya 2024. Thank you so much and congrats! Thank you! And syempre yung aming Maya, si Miss Ina Feleo. Nasasaksihan niyo kung gaano siya kagaling dito. Maraming salamat sa pagtanggap sa role. And our Tatay Dante, Mr. Nor Domingo, our longtime friend and collaborator. And of course, ang aming Madonna, si Miss Maylin Dizon po.
So, bago ko po ibigay yung mga huling natitira na importante, gusto ko lang pong pasalamatan kayong lahat. Dahil sa inyo, meron po tayong dahiling. At especially itong apat na tao pong huling tatawagin ko, our executive producers, without them, hindi kami makakapag-shoot. We have Claudia Diaz Coangco. I'd like to also acknowledge the presence of our executive producer, Mr. Brillante Mendoza. And Ms. Sheila Yusay. All the way from Bacolod. Thank you so much. So, ayun po, yung huling taong i-introduce ko, syempre, the captain of our ship. Yan pa, charot. Okay, the captain of our ship, our executive producer and director, Lawrence Pardo. Kasama si Lani. Na ako iiyak. First of all, thank you so much sa inyong lahat na pumunta dito sa amin showing. Napakaliging bagay na sinusuportahan nyo kami na magagawa sa ng pelikula. Ayaw ko na mag-plan. Iyak na yan! Umiyak na ako last. Yun, so salamat sa itong yung mga staff na to, cast and crew, lahat to, since day one ng pagiging filmmaker po sila na talaga lahat ng suporta sa amin. So thank you sa inyong lahat. Thank you. And yun, start na tayo. Salamat sa inyo lahat. Sana may magbigyan natin ng mag-enjoy kayo sa pelikula natin. And we request our filmmakers to stay on stage to receive the certificate of recognition. To present this certificate of recognition, we would like to call on Carlos Sigion Reyna, Cinemalaya Competition and Monitoring Chairperson, Luis Guerrero, Cinemalaya President, and Dennis Marasigan, CCP Artistic Director. Cultural Center of the Philippines and Cinemalaya Foundation Inc. presents the certificate of recognition to Lawrence Fajardo, the director of the hearing. Finalist, full-length lecture. Given the 7th day of August at the Cinema 2 Ayala Malls, Manila Bay, Macapagal Boulevard, corner Asiana Avenue, Parañaque City. Signed, Dennis Marasigan, CCP Artistic Director, Chris Miliado, Cinemalaya 20 Festival Director, Carlos Sigion Reyna, Cinemalaya Competition and Monitoring Chairperson, Luis Guerrero, Cinemalaya President, Kay Tinga, CCP President, and Antonio Coangco, Cinemalaya Foundation Chairman. Congratulations to the cast and crew of the hearing.